Hello guys! And for today's video ay magsasabi lang ako or magsisend ako ng opinion ko kung tatanungin nyo ko or kung nagtatanong kayo kung saan ba mas magandang mag-apply when you want to go abroad as kadama, as kunyang, as katulong. Diba? For me, kung gusto nyong mag-apply sa ibang bansa as katulong, wag na kayong mag-apply sa Middle East. Mas maganda kung doon kayo sa ibang lugar. Kahit na sabihin mang free dito sa Middle East, for me kasi, base sa experience ko kasi dati sa Hong Kong ako, tapos ngayon nasa Middle East ako, kasi hindi ko alam talaga, wala akong knowledge about sa Middle East. Wala na akong nagka-problema ako at wala akong pang placement sa pabalik doon sa Hong Kong or sa other country. Kaya ang ginawa ko, nag-apply ako dito sa Middle East, trinay ko. And yon, akala ko naman na okay dito, pero masasabi kung ngayon, kung pauulitin ako, papipiliin uli ako, hindi na ako mag-apply dito sa Middle East. Pero sa akin lang naman yun ha, sa opinion ko lang yun. Iba-iba pa rin yung mga opinion natin. So, nasa sa inyo din yun. Ako lang naman ay nagsasuggest lang. Para sa akin, mas magandang mag-apply sa ibang bansa kaysa sa Middle East. Okay? And kahit sabihin na free yung placement fee, mas mabuti nang ano bang tawag doon? Mas mabuti nang mamuhunan tayo ng capital or placement fee. At least doon, base sa naging experience ko doon sa Hong Kong ha, mas maganda yung pakikisama ng mga employer sa kanilang mga employee. Kasi kung pagkukumparahin lang yung naging experience ko dito and experience ko doon sa ibang lugar, mas maganda doon kaysa dito sa Middle East. Isang na ko kasi dati, sabi ko, kasi doon sa Hong Kong hindi naman, lately kasi hindi na ako masyadong palalabas, hindi na ako nagdi-day off, mas gusto ko na nga na palagi akong nag-work, kasi syempre extra income yon. Minsan na lang ako lumabas noon, for 1 month, mga once or twice a week lang ako mag-day off. And dito naman, nung nag-apply ako dito sa Middle East, sabi kasi, wala daw day off. Ako naman, sabi ko, okay lang kahit walang day off. Walang problema sa akin kasi mas mabuti yun, mas makakaipon ako, sabi ko, ang isip ko. Nung dumating na ako dito, wala kang bayad pag hindi ka nag-day off. Wala ka talagang day off, wala ding bayad sa day off mo. Tapos, wala ka talagang pahinga, hindi pwedeng magpahinga. Trabaho ka pa din, every day, every week, wala kang pahinga. 'Di ba? Tapos, wala ka pang extra income. Hindi kagaya dun sa ibang bansa na pag hindi ka mag-day off, may extra income ka. At saka dito, bawal ka lumabas. Kahit sa gate nga lang, bawal na. Kahit sa pagpunta sa market, bawal. Kasi ang inisip ko nun, nasabi ko na okay lang na kahit walang day off sa Middle East, ang iniisip ko kasi, okay lang yan kasi makakapagpunta naman ako sa market, makakapagbili-bili naman ako, siguro utusan ako na ganyan. Hindi pala ganito dito. Kaya, para ka talagang preso, bawal lumabas. Pero at least, ako, nakakalabas ako kasi yung inaalagaan ko is yung madam ko kasi may sakit siya, naka-wheelchair siya. Kaya kahit saan siya pumunta, nandun din ako. Yun ang na makakalabas ako pag pupunta kami sa mall, itutulak ko siya ganun, pag pupunta siya sa mga party-party, syempre ako yung taga-ano sa kanya, dun lang ako nakakalabas. Pero yung talagang labas na as in may laya ka na ikaw lang. Kasi pag lalabas ako, bawal din magpicture, bawal pero na lang kung sila magsasabi, "Oh, you take a picture," ganun. Pero hindi bihira yung ganun. At saka isa pa ha, isang beses nasa mall kami, nakita ko yung pinsan kong lalaki. Siyempre, tuwang-tuwa ako nung nakita ko siya. Tapos, siyempre, ako muna yung nakakita sa kanya. Tapos parang ginaganon ko siya. Pero hindi niya ako nakikita. Tapos nakita ako ng amo ko na parang, ano ba? Ano bang ginagawa mo? Ano ba yan? Sino ba yan? Sabi niya sa akin. Sabi ko, "Madam, yung pinsan ko nandyan." Tapos, tinanong niya ako kung babae ba o lalaki. Sabi ko, lalaki. Yung pinsan kong lalaki nandyan, nagtatrabaho sa tapat. Tapos, parang inano niya ako na focus on me daw, focus daw ako sa kanya, wag daw ako mag-ano kasi lalaki yung pinsan ko na nakita ko. Kasi nga dito sa kanila, pag kahit pinsan mo na lalaki, kahit pinsan mo pa yan, inaasawa nila kasi ganun yung mga culture nila dito. Kahit pinsan mo, first cousin mo, pwede mong asawahin, ganun. Syempre yung isip nila ganun. Kaya parang nung nagkita kami ng pinsan ko, para lang kaming nag-appear lang kami ganun. Uy, hindi naman pwede magchika-chika ganun kasi bawal nga. Wala talagang ewan ko bakit ganito dito. Ibang-iba talaga yung kultura nila dito. Pero syempre, wala tayong magagawa. Dapat nating respetuhin yun. Pero syempre, naninibago talaga, nakakapanibago. At, yun nga, yun lang.
So hanggang dito na lang muna kasi mahaba na yung mga pinagsasabi ko. Kung gusto nyo o may mga tanong pa kayo na gusto nyong masagot ko, mag-comment lang kayo dyan and try kong masagot yung mga iki-question nyo, okay? So thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, comment, share, okay? Mag-comment kayo kung anong gusto nyong o may mga tanong kayo about sa Middle East and sa ano, pagtatrabaho sa Asian country. Dati kasi sa Hong Kong ako, ngayon nasa Qatar ako. So, yun.